Itong si Senator Loren Legarda, tuluyan na pong nagkasakit. Iba talaga itong mga politiko, no? Pag nabubuko, bigla nagkakaroon ng sakit. Mga kababayan. So, itong si Senator Loren Legarda, mga ka-GPnatics, ay nagpaabot na naman po ng, kumbaga, gusto niyang i-extend, mga kababayan, yung kanyang medical leave. Okay? Ito sabi rito, Senator Loren request for another extension of medical leave abroad. Quite suspicious. Yan po ang sabi nitong si Boying Rimulya. Mga kababayan. O, yan ka na naman. Boying ka na naman. Pag okay naman yung mga salita, mga kababayan, hindi tayo kailangan mamili. Diba? O, quite suspicious daw. Kaya ngayon, itong si Senator Loren Legarda, nagalit. Sabi niya, mga kababayan, I have served our country with utmost dedication and integrity for more than 3 decades. I will not allow baseless accusations to trample on my unblemished record of public service. I have filed a medical leave with the Senate in accordance with the Senate rules. Neither I nor anyone else deserve to be subjected to unfounded accusations over the exercise of one's legal rights. I have committed absolutely no wrongdoing. I urge the public to be discerning, especially in light of the timing and nature of this false allegation. I remain confident that once the fact came out, we will vindicated. Senator Loren, di ba? Wala namang kaming ibang hiling sa'yo, kundi nagpa-file ka ng extension ng iyong sakit, 'di ba? Mga kababayan, yung medical leave, sana magpakita ka ng medical report. Magpakita ka ng medical certificate, na pwedeng i-verify. Ano ba talaga yung sakit mo? 'Di ba? Ano ba talaga yung sakit mo? Kasi kailangan nating malaman 'yan kung totoo ba yung mga sinasabi mo. Oh. Kasi lugi naman yung iba. Yung iba nakakulong. Pero yung iba naman, kayo, nakatakas na. Hindi, mga kababayan, nagbakasyon lang daw. Nag-medical leave nga ni. Totoo ba na nag-medical leave? Mga kababayan, ba't pa na extension? Kaya sabi ni Boying Rimulya, ipa-cancel na kaya natin yung passport. Nagagalit po itong si Senator Loren Legarda. Mga kababayan, dahil pinaghihinalaan po na baka mamaya ito ay nag-seek na rin ng asylum. Dahil, mga kababayan, nung una, si Congressman Leandro Leviste ay nandun lang daw sa Hong Kong. Pero ngayon, may balita na magkakasama na sila at nakipagkita pa kay Harry Roque. Oh. Susukay na hinala raw ang medical leave. Kung ombudsman ang tatanungin, suspicious o kaya na hinala raw ang medical leave extension ni na Senator Loren Legarda at ng kanyang anak na si Congressman Leandro Leviste. Ang mag-ina, posible yung manong nag-a-apply na ng asylum sa France matapos si reklamo ng plunder at graft ng ombudsman. Narito ang Frontline Report. Extended ulit ang medical leave ni Senator Loren Legarda. Pangalawang extension na yan mula nang lumipad siya pa France. Pero ngayon, hindi malinaw kung nasang bansa na siya. Ang original final na leave ng senadora... Kita nyo, hindi na malinaw kung nasang bansa na siya, di ba? Noong una, nasa France, mga kababayan. Tapos ngayon, sabi ni Arda yan, nasa Switzerland. Pero, ayon sa balita, hindi na malinaw kung nasaan siya. Ay August 3 to 5 lang. Hanggang sa ginawa niya itong August 11 hanggang 12. At kahapon nga, kinumpirma ng Senate Secretary na naurong ang balik trabaho ni Legarda dahil extended ulit ang medical leave nito hanggang August 17 to 19. Ang anak naman ni Legarda na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste nag-file ng 2 buwang leave sa Kongreso. Unang naiulat na kasama niya ang kongresista sa France pero hiwalay sila ng flight. Ayon sa Travel Authority ni Leviste, mula July 26 hanggang September 24 ang kanyang leave para bumisita sa iba't ibang bansa. Ang galawang yan ay napuna na ng Office of the Ombudsman. Lalo't naharap sa reklamong plunder at graft ang mag-ina. Sa preliminary investigation ng Ombudsman, kaugnay sa 10 bilyong pisong solar projects.
He listed several countries that he would want to, or he intended to visit. And on the other hand, si Senator Lauren Legarda is on her, I believe, third or fourth extension of her travel authority for medical reasons, no? Which we have begun to find quite suspicious already. Kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman. The last that we heard, both in France. Dahil hindi na pwedeng humiling ng precautionary whole departure order laban sa mag-ina dahil wala na sila sa Pilipinas. Ang maaari raw gawin sakaling tumagal pa ang absence ng senadora at kongresista, i-cancel ang kanilang mga passport. What we can do, and which I believe the team is already taking concrete steps towards, is the cancellation of the passport in case, no, there are grounds to do so. So if there is a prolonged absence and we can consider them fugitives from justice. Nang tanungin naman si Attorney Clavano kung posible bang kumuha ng asylum sa France ang mag-ina, sagot ni Clavano, Possible na nag-seek ng asylum. However, the only ground that she would be using to seek for asylum is political persecution. No? Yun lang po yung pwedeng gawin. Sa huli, umaasa raw ang ombudsman na babalik sa Pilipinas ang mag-ina para harapin ang mga ipinupukol na issue kaugnay sa solar projects. Humingi na ng pahayag ang News 5 kay Senator Legarda at Congressman Leviste, pero wala pa silang tugon. Pero kung matatandaan, noong August 7, nag-post sa Facebook ang senadora na kinukumpirma ang kanyang medical leave. Humiling din siya sa publiko na huwag bahiran ng maling konklusyon ang kanyang biyahe at huwag din daw iugnay sa anyay mga paratang na walang katotohanan at batayan. Paano hindi naman kasi mag-iisip ang taong bayan? 'Di ba? Talagang suspicious. Kahina-hinala naman eh. Mga ka-GP, unang-una, hinahanapan natin ng ebidensya ng medical certificate, 'di ba? Hindi pwedeng tayo nga dito tayo nga rito Halimbawa, tayo ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, 'di ba? Ngayon, mga kababayan, tayo ay nag-sick leave. Oh. Tapos, pag tayo ay nag-extend, mga kababayan, ipipresent kaagad natin, 'di ba? Yung ating medical certificate na ito po ay sinabi ng doktor na kailangan ko muna ng extension, kailangan ko ng sapat na pahinga. Pero itong si Senator Lauren Legarda, wala pong pinapakita. Sinong maniniwala sa kanya? At isa pa, nagkataon lang ba ito? Paanong sasabihin natin na hindi natin idudugtong ito sa mga nangyayari ngayon na investigasyon tungkol sa solar, mga kababayan, tungkol sa mga kinasasangkutan nitong si Congressman Leviste. Alam naman natin, mga ka-GPnatics, na itong si Congressman Leviste ay sadya po na maraming kalokohan bago umalis. 'Di ba? Nandito na nga sumabog yung tanim POK o tanim pokers. Oh. Tapos, tungkol sa solar, mga kababayan, sila mismo ang pinupunto. Sila ay pinangalanan nitong si dating Congressman Lito Atienza. Oh, mga ka-GPnatics, imposible nagkataon lang ito. 'Di ba? Si Congressman Leviste, 2 buwan. Ang kanyang mga kababayan, travel authority. Hindi kasi dito, parang may mali. Dito sa atin, kailangan sana ripasuhin na dapat automatic kapag ang isang tao iniimbestigahan pa lang, whole departure order kaagad. 'Di ba? Huwag sana natin isipin, mga kababayan, na hindi naman tatakas yan. 'Di ba? Hindi naman yan lilipad papuntang ibang bansa. Or hindi, babalik yan. Payagan lang natin lumalis. Dapat automatic, kapag may kaso, pag iniimbestigahan, whole departure order kaagad. Huwag ilbo. 'Di ba? Lookout order. Ano magagawa ng lookout order? Pag lookout order, titingnan lang yan kung saang bansa pupunta, anong oras ang flight. Sa sobrang yaman ng mga yan, mamomonitor mo pa ba kung saan yan nagpupunta?
Kayo ba agree? Would you agree na dapat pag iniimbestigahan ng isang tao, mga kababayan, sa lahat, hindi lang sa mga mambabatas, sa lahat, kapag iniimbestigahan ka, dapat may hold departure order ka agad. Di ba? Hold muna. Hindi pwedeng ilbo. Lookout bulletin order. Walang hiya mga kababayan. Nakapag-travel na ng iba-ibang bansa. Naglipat-lipat na. Mahuli mo pa ba yan kapag na? Ang mas maganda, i-prevent natin sila sa pagtakas. Sabi nga nila, prevention is better than cure. Di ba? Harangin kaagad natin. Yung kanilang mga gagawin, dapat uunahan na natin para hindi po sila makalipad, hindi sila makatakas. Ang unahin dapat nila ay yung mga kaso na inakusa sa kanila. Di ba? Total, wala naman silang official business sa ibang bansa. Bakit kailangan, mga kababayan, napayagan mong umalis? Oh. GP, kahit sa pharmacy, kung walang reseta, di ba? Hindi ka makakabili ng gamot. Correct. Lagi ko na sinasabi yan mga kababayan na dapat hold departure order ang ilabas. Oh, kung ilbo lang, tapos sabihin natin walang tawag dito, walang kapangil-pangil yung batas natin sa mga iniimbestigahan. Paano tayo susulong? Paano magkakaroon ng progreso yung mga yan? Di ba bibinbin na mabibinbin? Mananatili yan na napupunta sa archive. O kita nyo, ngayon, halimbawa, paano kung hindi na bumalik yung mga yan? Hanggang asa na lang tayo? Umaasa tayo, nag-aantay tayo sa wala. Paano kung nakapag-seek na ng asylum yan? Mag-aantay na naman tayo na ng pagkatagal-tagal. Oh, etong si Harry Roque nga, nag-seek ng asylum. Ayon sa balita, di ba? Ang asylum ni Roque, mga kababayan, na-dismiss na, di ba? Hindi pinayagan, na-denied. Hindi pala dismissed, na-denied. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin napapauwi si Harry Roque. Napakawalang silbi. Diba? Napakawalang silbi. Paano natin may-apply? Paano natin, mga kababayan, tawag dito, paano natin ipapatupad ang isang batas kung ito naman po ay mahina, kung ito naman po ay walang pangil? Diba? Itatakasan tayo ng mga mayayamang mga politiko o mayayamang mga personalidad. Oh. Sabi ni Annabel Luwansing, duda rin ako dyan kay Rimulya, dati rin kasi. Hindi lang isang Rimulya, dalawa. Diba? Yung napalitaan nga natin noon Biruin mo, DILG secretary ka. Ang gawain mo, mga kababayan, magpatupad ng batas. Tapos si Harry Roque, tatawagan mo, sasabihan mo, hoy pare, cancel na yung mo yung passport mo, meron ka ng red notice. Wag kang mabibigla kung magkaroon ka na ng red notice anytime. Parang tanga, 'di ba? Parang sila pa yung mga kababayan nag-i-inform sa isang kriminal, "Oy, magtago ka. Baka mahuli ka diyan. Wag mo akong sisisihin." Parang ganoon GP gumagawa ng Swiss account at shell company para itago yung 60 billion. Tay tayo dyan. Mag-jumping jack tulad ni Zaldi at Harry Potter. Dapat pag napatunayan na may sakit ka, matik tanggal ka bilang senador para maiwasan ng mga dahilan. Hindi naman. Kung sakit lang yan na dapat may standard pagdating sa sakit. Yung sakit na hindi, parang kasi, 'di ba? Pwede rin naman. Lagyan siguro ng mag-set ng standard, mag-set ng standard pagdating po sa mga sakit-sakit. Oh. DFA din walay siblings or
walang silbing cancel passport ay from SC pa gusto abutin ng Pasko in the 2032. Oo, DFA, mga kababayan, di ba? Dapat yan may coordination sila eh. Sabi ko nga sa inyo, ang unang-unang remedy dyan, para hindi na tayo mamroblema na magpa-cancel kayo ng passport, unang-unang gawin ninyo, hold departure order. Diyan marami na kayong pwedeng gawin, di ba, Liberty Torino, ma'am? Hindi na makakatakas basta-basta yan. Mananatili lang yan sa bansa. Or sabihin natin, oo, GP, hindi nga makakasakay ng mga eroplano. Eh, paano naman sa tubig? Eh, di magbantay kayo, maglagay kayo ng mga bantay dyan sa mga daungan. Di ba? Tawag dito, para saan yung mga intel ninyo? Ilagay nyo doon, mag-abang. Oh, eh di para maharang sila kapag sila isasakay ng mga barko, mga bangka, o kung ano-ano pa, kung saan sila dadaan. Si Kong Martin niya hindi nga pinayagan na magpa-check up sa Singapore. Napaka-unfair ng ombudsman. Oh. Tapos ngayon angal sila ng angal dito. 'Di ba? Isa pa, Sir GP, dapat hindi na ina-announce ng ombudsman kung may warrant na yung iniimbestigahan or may file na case na. Correct. Dapat kapag nahuli na, 'di ba? Oh. Si Bato hanggang ngayon sumusweldo, anong klaseng batas na meron tayo? Nawiwili ang mga yan tulad ni Loren at anak niya. Totoo. Kaya walang nangyayari sa bansa natin eh. Masyado tayong maluwag. Yung batas natin butas-butas. E paano ang nilalagay natin dyan? Mga senador na pulpul tulad ni Robin Padilla. Mga tuta ng mga Duterte. O wala talagang mangyayari. Ay, Diyos ko. Anyway guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Isang mapagpalang morning. Ma'am Elena Garcia, malamang mag-apply na sa Europe ng political asylum si Mother Solar at si Boy Solar. Hindi na yan babalik pa sa Pilipinas. That's true. Ako naniniwala guys, na itong mga to babalik lang kapag iba na ang naupo. Totoo yan. 'Di ba? Hanggang paasa na lang ginagawa ng gobyerno ang masaklap pera ng taong bayan gamit ng kanilang pagtakas at patuloy na nagsasahod kahit hindi nagtatrabaho. Kawawa tayo. 'Di ba? Kawawa tayo. Ako kahit masakit lalamunan ko, kahit antok na antok ako, kailangan kong magtrabaho, kailangan kong mag-YouTube, kahit na konti ang nanonood, kailangan natin gawin. Bakit kanyo, mga kababayan? Eh dito lang yung natin eh. Hindi na ako nagtrabaho, nag-YouTube na lang ako. 'Di ba? Oh, yung ibang natin, mahina naman ang kita ngayon ng ibang sideline natin. Yung kita ko doon sa negosyo, mahina din ang kita. Kailangan natin magtrabaho. Sila walang iya, mga kababayan. Papunta-punta lang, pasyal dito, pasyal doon. 'Di ba? Flight dito, flight doon. Oh, may mga pera. Sabi ko nga sa inyo noon, Sir Nelson, 'di ba? Dapat ang gawin dito sa mga to, yung kanilang sahod, 'di ba? Kapag sila ay umabsent ng isang beses, matik dapat yung kanilang sahod cut kaagad 6 na buwan. Tapos yung 6 na buwan na sahod na yon, ibigay, mga kababayan, ibigay sa mga nangangailangan katulad ng mga biktima ng baha, 'di ba? At kung ano-ano pa. Oh. Ay nako.